and I know you are as well. So hello sa ating mga OFWs. Hello, hello. Ayan, marami tayong mga early birds dito kanina, no? Wala pang 7:30. Talagang nakaantabay na sila. Yung sa mga employees, students, business owners, ano pa ba? Stay-at-home moms, full-timers, part-timers. Welcome everyone. And of course, ayan, sige, basahin natin yung ating mga early birds and keyboard warriors. From Angono Rizal, Mentor Jonas. Hello po. From Antipolo, from Quezon Province, from Okada, wow. Mentor Noriel. From Oriental Mindoro, Mentor Janet. From Lipa, Batangas, Mentor Sheena. Meron tayo from Lawag, Bacolod, Laguna, Olongapo City, grabe. Gentrias Cavite, ayan, Cagayan de Oro, Pampanga, Kuwait, grabe, we are truly international. Ayan. Oh, meron pa taga Singapore. Hello, Mentor Maynard John. Yan, from Baguio City. Kamusta po dyan sa Baguio? Yan, di ba? Sobrang January pa lang. Malamig na malamig dyan, ano? Pero ngayong gabi, ay sure ako na mag-iinit ka. Paano? Di ba? Alright, kasi ganito yan. Tonight will be a very special night, of course. And we will be showering you with wisdom and inspiring stories. And this very, very special guest speaker, nako, hindi po ito nangyayari araw-araw. Okay, mentors? So please make sure to send the Zoom link to your group chats. Okay? So hindi natin pwedeng ma-miss ito. Lalo yung mga downlines natin, di ba? Yung mga bago, yung mga luma. Ayan. Grab some coffee, grab some snacks, get your pen and paper ready because we are ready. All of us are ready. Pakitype in, I am ready. Okay? So, can we make some noise, MVP core teams? Let me hear a shout out from team First Class. Ayan. Ayun naman, talaga naman, nanginginig pa. Okay? How about ang team Eagles? Ayun, grabe naman, nakahanda talaga sila. Nandito ba ang Team Spartans? Ayun naman, yung mga gigil na gigil talaga yan pag Spartans. Mag-ingay, Team Abundance! Ayun. Okay, of course, hindi naman papahuli. Ang Dream Team! There you go. Talagang naglalagablab. Ayan, no? Yung fire emojis. And syempre, pasabugin natin ang chatbox team Dynamo! Wow, grabe. Alam mo, ramdam na ramdam ko yung excitement ninyo, mga mentors, no? Kaya wag na nating patagalin to. Alright, champions, let's all open our minds and open our hearts because this is the Power Seat. Now, from designing canvases to designing lives, she built her dreams through I Am Worldwide. And by the grace of God, our speaker and leader rose as one of the top earners and most followed leaders of I Am Worldwide, the trailblazer, the brilliant mind behind MVP Champions, and the woman who launched Leaders and Achievers, $1 million earner, multiple travel and luxury incentive achiever, and a 4-story house and lot achiever, Ferrari Portofino owner. Everyone, let's watch these videos. Hi, I'm Precious Grace Camili. So, before I Am Worldwide, sobrang layo ng lifestyle ko. Sobrang layo ng kind ng buhay na meron ako nun. Dapat graphic artist ako. Okay naman yun. Nagagawa ko yung passion ko. However, syempre alam naman natin sa buhay, para maging comfortable ka and para mabigay mo sa loved ones mo, syempre magandang buhay, syempre kailangan mo ng magandang income. Kumbaga, paano mo matutulungan ng ibang tao kung ikaw mismo wala ka, kulang. So, that time, medyo mahirap kasi pagka wala kang experience as fresh grad ka, maliit yung sweldo talaga. And kahit na gano'n ka kasipag, na-realize ko na hindi talaga enough yung ibibigay na salary.
before, umattend lang ako ng event ng I Am Worldwide. Umattend lang ako ng event. Tapos, na-witness ko yung mga success ng iba't ibang mga dating undergrad. Na-witness ko yung success ng mga simpleng tao na nagkakaroon ng sports car. And I found myself thinking, if I wouldn't do the business, will it happen to me? So, it occurred to me that time that it is so impossible to have such enormous, extraordinary income, and of course, yung mga luxury cars, if I would just work on a regular 15 to 30 basis na salary base rather. So I decided to join and actually learn the business. Dreams evolve, standards rise, but the principles, they stay the same. Faith, focus, excellence. When you learn to master discipline and move with vision and faith, you don't just achieve one dream. You create a life where dreams keep coming. These scars, they're just symbols, reminders of the standards you set when you refuse to settle. The real flex is still being hungry for growth, even when you already have what others only dream of. Success doesn't end here. When you're moving with God, there's no speed limit. Recording in progress. I'm still leveling up. Finally, after 7 years of doing I Am Worldwide, na-fully-paid na natin itong lupa, tapos ngayon magpapagawa na tayo ng bahay. Alam mo yung parang imposible. Yung mga tao na akala nila yung mga ganitong bagay para lang sa mga mayaman, yung makabili ka ng property sa ganito ka-exclusive na subdivision. Para siyang imposible. So imagine, if I Am Worldwide can give you this kind of property, ano pang inaantay mo kung di ka pa part nito? At kung part ka na nito, yung word na imposible, tanggalin mo na sa isip mo. Because everything is possible for those who believe, and of course, kanino maniniwala? Kay Lord. Lahat po ito, it's all because of Him through the tool of I Am Worldwide.
Milyong-milyong palakpak para sa ating Black Diamond Mentor, Precious Grace Kapiling! Alright, grabe naman. Amazing morning, Mentor Peach. Are you there? Ayun, hello, amazing morning. Ayan, kamusta naman? Grabe, ang ganda ng ating mother mentor. Ayan. Hiningal ako, Mens. Saan ka nang galing, Mens? Hiningal ako sa pagpe-play. Grabe. We are excited, Mentor Peach. Grabe, ito ay first appearance. Wow, TV. TV appearance ng ating mother mentor for the year 2026. Ayan, at excited kaming matuto, Mentor Peach. Kasi naman, grabe, sa taong ito, alam ko maraming goals tayo na gustong mahit. Tama po ba, Mentor Peach? Ayan. As, Ayan. So, now, Mentor Peach, ayaw na namin magpatumpik-tumpik pa. Dahil ikaw ay isa sa mga tinitingala, di ba? At talagang, kumbaga, dahil sa'yo, kami ay naniniwala na, kumbaga, yung mga goals din namin ay posible at pwedeng makuha, di ba? Gusto naming malaman, ano ba ang mindset ng isang Mentor Peach? Yan, bilang isa sa mga top earners when you are hitting your goals and when you don't hit your goals. Ayan. Yun na yung first question. Yun na agad. Pero kung gusto mo chumika, Mens, carry lang. Pwede naman, Ayan. pwede naman. Biglang hindi ako prepared. As if. Hindi, actually, yung mga questions natin, ginather natin yan sa mga top mentors. And thank you for sending questions yung sa mga nag-send ng mga tanong. And everyone na nandito ngayon na nakikinig, amazing morning sa inyo lahat. And, ayun, Mens, ano yung first question? Ano po ang mindset ng isang Mentor Peach when it comes to hitting goals? At kapag naman hindi na-hit yung goals. Kasi marami ngayon New Year's resolution, di ba, Mentor Peach? Marami yan nagsusulat sila. Di ba? Sila lang, hindi ka kasali. Kasama ka. Ako. Kala mo, makakalisip ka. Anyway, when hitting goals, kailangan kasi begin with an end in mind. Yun yung unang-una sa lahat. Hindi ka pwede na habang sinusulat mo, yung thinking mo is parang, bawa, di ba, sabi ni mentor, sige, cut out tayo ng photos, search ka ng mga gusto mong ma-hit this year, tapos ikaw naman, habang kinakat mo yung photos, habang naglilista ka, sinusulat mo sa notebook mo, yung thinking mo is parang, posible ba to? Kaya ba talaga to? Hindi pwedeng ganon. Kasi, ang nangyayari nun, hindi yun begin with an end in mind na kaya mo. Ang nangyayari nun, begin with a doubt in mind. Diba? So, hindi pwede na sinisimulan mo yung taon mo ng duda. Hindi pwede na nagsiset ka ng goals tapos ang thinking mo is parang hindi naman sure. Hindi pwedeng ganon. Kasi nga, di ba, ang idea ng goal, ang idea ng pagsiset ng SMART goals is gagawa ka ng action plan after. Hindi siya wishful thinking na sana this year kumita ako ng malaki. Sana this year magkaroon ako ng first car. Sana, hindi siya sana. Kaya siya tinawag na SMART goals kasi ang idea, iniisip mo ano yung gusto mong ma-target na ma-hit this year. And then after that, lista mo yun, di ba? After that, ano yung kailangan kong gawin para makuha ko yun? Yun lagi yung next question. Hindi pwedeng mag-stop sa pag-create lang ng goals. Ano yung kailangan kong gawin? Okay, so ito yung set ng kailangan kong gawin. So what if meron kang SMART goals, tapos nilagay mo na rin ano yung mga kailangan mong gawin, pero let's say in the middle of hitting your goals, nangyari is parang alanganin. Isang example niyan, rank up. Ayan, may mga naglista na ba dito na gustong mag-rank up? Pa-type nga kung anong rank ang hinihit nyo ngayon. January. Don't tell me
Mens, nag-set ako mag-hit ng rank, pero para sa June, para kasama ako sa EEA. Di ba? So, hindi ba rin ganon? So this month, kailangan, kung meron kang hinihit para dun sa EEA, kailangan this month pa lang, pinaplansya mo na. Ginagawa mo na. So, ang haba nung sagot ko naman, na parang so, ibig sabihin, kailangan ngayon pa lang ginagawa mo na siya. Kasi kapag hindi mo nakuha, let's say, this January kinapos, in the middle, parang January 15, parang alanganin, parang hindi naman ata magagawa. Some other people, they stop. Sige, next month ulit, Feb 1 na lang. That's why, hindi nila nahihit. Kasi they stop dun sa middle. Most of us, ganun yung nangyayari. Nagsiset ng goals, pero they stop in the middle. So sa akin, kasi nga sa akin yung tanong hindi nga ako nagte-training. So pag ako, ganon, ang mindset ko lagi is to give my very best until the very last day. Ganon lagi. Kumbaga, habang may buhay, may pag-asa. Kasi if na-practice mo yung idea na laging in the middle, humihinto ka, in the middle, susuko ka, mag-aalangan ka, wala ka matatapos. Wala ka mahihit na goal. So, kailangan, wag mong tantanan hanggat di mo nahihit. Yun lang pala dapat yung sinabi ko yung huli. Pero napaka-helpful din nun. Ayan, ang mga mentors natin ay nagsusulat na sila ng mga goals nila for Rank Up Mentor Pitch. So para kay Mentor Pitch, hindi lang dapat smart goals, dapat may action plan and action agad towards hitting that goal. Sabi nga, ito yung lagi kong naaalala pag kay Mentor Pitch. Yung task mo, whether it's the smallest task towards hitting that goal, dapat with excellence. Gawin mo siya with excellence. Ayan. And every day, of course. So, sabi nga ni Mentor Patsy, naalala ko, Mens, kasi yung belief in your goals diba? Yun. Dapat walang kahit anong doubt. Sabi nga ni Mentor Patsy, belief makes you strong. Doubt makes you weak. Diba? Diba? Bongga yun. Now, Mentor Peach, have you ever felt lost? Ayan, kasi syempre may ups and downs sa ating journey. Have you ever, Mentor Peach ba ay nakaramdam ng pagiging lost sometime in your life or while doing the business? Anong lost? Ano yung lost? Lost. Define lost. Ano ba yung parang elaborate moments para mas makapag-make sense? May mga tao na siguro dahil sobrang daming challenges na pinagdadaanan nila, they feel lost. Tama pa ba to? Or may gano'n na mga moments. Tama pa itong ginagawa ko? Lord, para sa akin pa ba to? Parang effort, grabe yung effort ko, pero parang wali. Siguro yung mga ganon. Kaya mga mentors, when meron ba kayong feeling na you feel lost, can you describe dyan sa chat box para makatulong din kay Mentor Peach? Oo. Siguro na-feel ko yung ganyan, dalawang moment sa pagne-network. Yung una, nung unang taon ko. Nung unang taon ko kasi, hindi pa ako ganun ka-knowledgeable, wala pa rin akong result, tapos at the same time, wala rin akong kasama. So, alone lang ako. So, ma-lost ka talaga. Wala rin akong mentor. So, yun yung unang beses kong na-feel yun. And at that time, nakasurvive ako because of, syempre, because kay God, pinakita niya sa akin yung vision. And at the same time, kaka-attend ng training at hindi ako makabitaw Yung every time na iniisip kong gusto ko nang mag-quit, hindi ako makabitaw kasi alam ko na ito yung potential na pwede kong makuha yung pangarap ko. Yun yung unang taon. So, kaya ako na-lost. Ano yung reason? Kasi hindi ako belong sa community na alam yung gagawin. Pangalawa, walang mentor. Pangatlo, hindi pa ako knowledgeable. So, kung ikaw, lost ka ngayon, tignan mo. Yung tatlong binanggit ko, baka merong isa doon. Diba? Definitely, hindi naman yung wala kang community, nandito ka. So, may community ka. Mentor, meron ka ring mentor. Diba? So, ano yung isang kulang? Bakit ka nalulost? Kasi, kulang ka pa sa knowledge. Diba? O ngayon, ginawa ko ulit yung business, pero bakit na-feel ko ulit? Sa kalagitnaan ng race,
bakit na-feel ko ulit? Na-feel ko naman siya nung panahon na parang ginagawa ko naman yung lahat. Yung parang nabigay ko naman yung masipag naman ako, yung ganon, yung dinedicate ko na yung buong buhay ko dun sa negosyo. Yung wala akong ibang ginagawa talaga, network marketing lang, pero parang di umuusad. So dun ko yung isa naman na na-feel. So at that time, knowledgeable na ako. At that time, may result na ako kahit papano. Hindi pa lang bongga, pero alam ko na pwedeng kumita, na-experience ko ng kumita, nag-million circle na ako, pero may punto pa rin na parang walang nangyayari, yung ganon. Yung grupo, hindi alam kung paano, saan papunta. So, nung moment naman na na-feel ko naman yon, ano naman yung nagsalba? Paano naman ako naka-move forward? So, at that time, ang isa lagi talaga is prayer. Whenever ako nadadown no, naalala ko, I always go to God. Nagpe-pray ako. Before actually, nagpupunta pa ako sa chapel sa favorite chapel ko yung sa Green Hills, sa, yung tawag doon? Vera Mall. Ayun. Lagi ako nandun, tapos kinakausap ko si Lord. Pagka wala na akong makausap na talk, na invite. So, lagi ako doon nagtatanong. And ang always na prayer ko kay Lord is not bigyan ako ng pera. Never ko siguro nabanggit ko rin yun, pero ang always kong prayer nun is to give me wisdom, Lord. Give me wisdom, paano ko ba? Yun lagi yung prayer ko. Paano ba mag-move forward? Paano ba lalakas yung grupo? Paano ko ba matutulungan yung team namin? Laging ganon yung prayer ko. So, kaka-pray mo ng ganon kasi ibibigay at ibibigay sa'yo ni Lord. Basta, walang quit. Walang magko-quit. Hang ka lang, hang in there. And then, syempre, hindi naman pagka-pray mo, nandun agad. Pagka-pray mo, still, move forward. Talk pa din, down ka, hindi mo alam kung may mangyayari o wala. Move forward, sige lang, hataw pa rin. And then pray ulit. Bukas, gano'n na naman. Parang wala naman nangyayari. Wala na naman pay-in. Yung grupo, 4 na piraso lang kami. Alam mo yung gano'n? Walang nangyayari. Wala kami mga pay-in. Talk kami ng talk. Okay lang. Pray lang ulit. Hataw lang ulit. Until such time na yung palang mga tanim pala yung tawag doon. Yung mga bagay na ginawa namin in the past, yun na pala yung dadating yung time, i-reap mo din. So, yun yung dalawang moment na na-lost ako sa business. Wow, grabe, no? Imagine mo, no? Si Mentor Peach, di ba? Same lang din. Baka kung may pinagdadaanan tayong na kung mas matindi pa siguro kay Mentor Peach, di ba? Pero actually, yung next na tanong ko, nasagot mo na, di ba? Yung what is the first thing you do whenever you feel down. Pero baka may gusto ko pang i-add kasi i-review lang natin, 'di ba? Sabi ni Mentor Peach, she prays, 'di ba? And when she prays, it's for God to give her wisdom. Kumbaga solution, always on the root, not direct sa fruit. Kasi kung masagot ni Lord yung root mo, dire-diretso na sa fruit. Pero Mentor Peach, eto, next, yung move forward. 'Di ba? Mabilis mag-move on si Mentor Peach at hataw, 'di ba? So bukod doon, ano pa ba yung ginagawa ninyo whenever you feel down? Meron pa bang additional aside from that? Ang wiring kasi talaga ng brain ko pag hindi okay ang nangyayari, automatic kasi talaga is I find things na ano yung kailangan kong gawin. Yun lagi yung nagpa-pop up sa mind ko. Ano yung kulang ko? Ano yung kailangan kong gawin? Ano yung need ko improve? Ano yung kailangan ko ma-figure out? Kasi for me, it's just problem solving. Na, kumbaga, lahat ng tao, merong stages ng kanya-kanyang levels, ng difficulties, ng struggles. But it doesn't mean na walang sagot yon. So all you have to do para makalagpas ka, maka-next level ka, maka-move forward ka, is to find the solution. So, tama yung sinabi mo, Mens Florence, medyo hindi ako matagal maglinger when it comes to feeling down. Actually, sobrang bilis ko lang ma-down. Siguro, sobrang saglit lang talaga kasi ayoko rin ng feeling eh. Tinry kong namnamin yung pakiramdam ng pagiging down. Hindi masarap. At the end of the day, ikaw yung mabigat.
At the end of the day, ikaw yung nag-suffer. At the end of the day, ikaw yung pumangit. Yun talaga. Aray. Ano, diba? So, mabilis akong yung wiring ng brain ko is, if pag hindi maganda yung nararamdaman ko, automatic I will find a way para gumaan siya. Kasi ayoko, ikaw naman, dedesisyon nun wala na ibang tao. Kailangan humanap ka agad ng ibang way. So, yung tanong mo kung paano, iba-iba kasi tayo. Pero sa akin, yun ang wiring ng brain ko. Hanap ako ng ways. Anong pwedeng magpalakas, mag-research ako. Kung iba naman, iniisip nila, so diretso, ganun, mens. O, nabawa, na-down ka, tapos iisip ka agad. O, medyo ganun. Siguro, minsan, I go for a stroll, drive ko yung car, papacar wash ako, I will read a book. Aside from praying, of course. So, yun lang ganun lang siya kabilis. O kaya, it's as easy as kakain na comments. Wow. After ko kumain, during ko kumain, masaya na ako, mens. Diba? Energize ka na ulit, di ba? Makakapag-isip ka na ng tuwid. Oo. Ganun lang siya kasimple. Walang extraordinary na phenomenon na kung anong man. Very simple lang kasi everything is a decision. What you feel is your decision. Yun, grabe. So, kay Mentor Peach, always solution-oriented. Evaluation, and then she always go towards solving the problem. O, sabi nga ni Mentor, comment si Mentor Marlu, sabi niya, wag nang tatambayan, daanan mo lang. Ayan. So yun, Mentor Fish, grabe no. Talagang yung engagement ng ating mga viewers, grabe active sila no. So nakaka-relate sila. Ayan. So Mentor Peach, syempre, yun na nga, pinag-uusapan natin yung highs and lows, and then sa panahon ngayon, 'di ba? Challenging talaga, hindi lang sa network marketing, hindi lang sa IM Worldwide, sa paligid natin, 'di ba? Yung nangyayari ngayon sa mundo, sa Philippines in particular, 'di ba? And ang tanong naman dito, what makes you believe that IM Worldwide remains the best opportunity for people who still want to achieve their dreams? Grabe, pang Miss Universe. Yung nagtanong niya, nag-shower habang nasa shower. Nag-message din siya sa akin. Habang nasa shower daw siya, tsaka niya daw yan naisip. Ang Miss Universe, Actually, number one, una muna, dun sa first few statements niya is, hoy, kumagalit ito talagang sagot ko. So, sa first few statements ko, I don't believe that this is a challenging time, first of all. Why? Kasi, what we sow, what we reap. The reason why some people experience challenging times right now because I believe na hindi nagtanim ng mabuti para sa akin. So, halimbawa, ako mismo, kung feeling challenge ako, why? Kasi probably, kulang yung naibigay ko eh. Bakit ganun yung thinking, Mentor Peach? Kasi, ang daming taong kumikita pa rin naman. Ang daming bilyonaryo. So, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na ang buong mundo ay nasa gitna ng challenge. No. Definitely not. Ang daming may masarap na buhay. Labas ka ng Pilipinas. Diba? So, hindi ako naniniwala doon sa ang panahon ngayon. Kasi, you have to correct your mindset. And your beliefs. Kasi, if mali yung thinking mo, yung pinaniniwalaan mo, edi magiging mali din yung pananaw mo, yung mga gagawin mo, di ba? So, kailangan, ituwid mo muna. Hindi totoo. Tanggalin mo sa isip mo that it is a challenging time today because the world is like that. No. Hindi. Kaya nagiging challenging kasi hindi tayo nagtanim ng maayos. Kulang yung ginawa natin. Period. Ganun lang yon. Hindi means, di ba, Year of the Snake, ang daming mga nag-break, na ganito, na ganyan, na chance, wala tayong pakialam doon. Magkaiba yon. Tandaan mo to lagi Laging merong umuusad. Laging merong yumayaman. Everyday may new millionaires. Everyday may billionaires. Everyday, daming tao na nagsasucceed. So, ang titignan mo ngayon is ano yung ginawa nung mga tao.
O ngayon, yung next question niya. Do you think na yung I Am Worldwide still is the best vehicle? Tama ba? Mhm. Ano niya? Oo. Remains the best opportunity Oo, daw. remains the best opportunity. Of course. Definitely. Why? Nakita naman na natin, it's already proven sa results. So, titignan mo dyan, past record, kamusta results, maganda. Ngayon, titignan mo ngayon future, may plano ba yung kumpanya? Definitely, in-announce pa. So, ibig sabihin, tinignan mo na yung past, tinignan mo na yung future. Nasaan ka ngayon? Present. Ngayon, yung present, sino may control? Yung now, type mo nga now. Sino may control? Ikaw. Tama? So, ibig sabihin, it's up to you. Kung ang future mo, magkakaroon ng magandang kinabukasan, o hindi. Walang makakasagot nun kundi ikaw kasi depende yon sa trabaho mo ngayon. And masasabi ko, best na best talaga eh. Proven na eh. Wala ka nang hahanapin pa eh. Diba? So, yun, Mens Florence. Ayun, grabe, no? Nasagot naman, di ba? Ang controversial na tanong. Di ba? So, salamat, Mentor Peach, no? Ang ganda lang din ng mindset talaga. It's a cause and effect. Lagi, cause and effect. And at the end of the day, nakasalalay sa atin, di ba, yung future or kung ano yung klase ng future natin. Ayan. And of course, kay Lord. Ayan. Mens, regarding commitment naman. Ayan. Kasi, sabihin na natin, for those who have already shifted their mindset, kasi yun yung pinag-uusapan natin eh. And they've already started building the business. Pero dahil sa mga challenges, ay mga pinagdadaanan, pressure siguro, or uncertainty, they are now considering going back to employment or starting a different business. What piece of advice can you give them? Okay. So, ganito. Ito, hindi ko siya madalas na kukwento. Pero, nung nagsusstart ako mag-network, di ba, graphic artist ako. So, before, bago ako nag-network marketing, nag-apply ako ng work, di ba? Natanggap ako dun sa mga pinag-applyan ko, pero, hindi ako nag-go. Ngayon, meron akong second option. So, aside sa network marketing, pwede ako mag-freelance. Pwede akong at gumawa pa rin ng trabaho na yung sa profession ko. So, halimbawa, mahina, hindi ako makapag-refer, wala akong invite, may isa akong aasahan. Pwede akong mag-paint, pwede akong gumawa ng menu. Well, in fact, ginawa ko yun for a few months. Gumawa ako ng menu, ang kontra ko dun sa client ko, 40,000. Ginawa ko, 2 days lang, 40K. O di wow, ang sarap, di ba? Ang laki ng kinita ko noon, isang buwan, kaya ko umabot ng 80 to 100,000. Back then, napakalaki noon. Oo. Pero, Mens, di ganun pala. Paano ka napunta ngayon? Ano nangyari? Ang nangyari, ganito po. Ang clients, dire-diretso, marami pong trabaho, hindi na uubos yan, kaya kong gumawa ng posters, kaya kita gawa ng logo. Sobrang okay. Pero bakit ako huminto? Because one time, pagod na ako, no? Puyat na ako. Client meet up, tapos ganun ulit. Siguro for 3 months ko siya ginawa just to sustain myself. Sabi kong ganun sa sarili ko, ayoko na. I suddenly stopped. Why? I had to make a decision. Ano ba yung gusto kong future? Yung may pera, pero walang time freedom? Second question, if magkasakit ako, meron pa rin ba akong kikitain kung sakaling magkasakit ako dito sa pag-graphic artist ko? Definitely wala. So sa madaling salita, naintindihan ko yung okay. So pag huminto pala ako na tumanggap ng kliyente, di pasok pa rin ako sa no work, no pay. Kaya nga ako pumasok dito sa ganitong industry at hindi ko tinanggap yung mga trabaho before kasi naintindihan ko yung idea na what if 5 years gawin ko to, employed ako. After 5 years, ano kailangan kong gawin? Ganun pa rin. Nang wala akong assurance kung magiging magkano ang sweldo ko, kung mapopromote ba ako o hindi. Wala. Lahat yon ang may control, ibang tao, hindi ako. Kaya nga ako umalis doon, tapos babalik ako.
ito, medyo control ko, parang boss ako kasi ako self-employed eh. 'Di ba? So may freedom ka pa rin eh. Pero at the end of the day, naintindihan ko eh, no work, no pay pa rin ako. So kahit na gaano ka galing, kahit gaano ko kadamihan yung gawin ko, I still have 24 hours and that's it. Ano gagawin ko? Papatayin ko yung sarili ko. Kakagawa ng mga trabaho. 'Di ba? And then I realized, hindi naman tayo pabata. Lahat tayo patanda. So, what if ngayon, I imagine myself, after 5 years, gawin ko din yun. After 5 years, magkaka-passive income ba ako? Hindi. Hindi. So, naintindihan ko yung idea na yon. So, ever since then, in a snap, sabi ko sa sarili ko, ito yung tinatawag na burning the ship. Tinigil ko siya. Kahit may tatawag, papagawa, poster, logo, 5K, agad yun, instant yun para sa akin, no. I stop. Sabi ko, I have to give my time doon sa kung ano yung kayang magbigay sa akin ng time and financial freedom. Kasi yung time, hindi na maibabalik. A lot of people, they think mas importante ang pera. Hindi. Mas importante kung saan mo ginastos ang oras mo. Kasi lahat tayo, may recent post ako nito, may 24 hours lang. Pero bakit iba-iba ang buhay natin? Dahil iba-iba natin gastusin yung oras natin. So, nung naging malinaw sa akin yon, ito lagi ko sinasabi, kahit offeran ako kalahating milyon, buwan-buwan no mga panahon na yun, hindi ko tatanggapin. Wala naman nag-offer. Pero kahit may mag-offer, wala. Hindi ko tatanggapin. Ganon naging kasolid yung mindset ko dahil naintindihan ko na sa ganitong industry, sa network marketing, lalo na I am worldwide, mo lang makukuha yung time and financial freedom na talagang with lifestyle na maganda talaga yung buhay mo. Na hindi mo kailangan na iasa sa ibang tao or hindi mo kailangang umabot na puti na ang buhok mo bago mo ma-experience yung mga magagandang bagay. So, ayun, Mentor Florence. So, from experience siya, hindi siya by the book. I decided on that day, stop. Now, yes, nag-graphic artist ako for fun. Minsan yung posters ng MVP ako gumagawa. Sometimes, no, pagka-trip ko lang, yung mga ganon. Pero not anymore para pagkakitaan ko siya. Ayun. Thank you so much for that wonderful answer. And I am sure na nakatulong yan sa ating mga mentors at nag-comment sila ngayon sa ating chat box. True, I agree, sabi ni Mentor May. Ayan. OFW kaming ganun pa din ang buhay namin. Ayan. So, eto naman, Mentor May, sabi niya, I see myself na sa I Am Worldwide. Ayan. True journey to prosperity. Ayan. Thank you so much, Mentor Peach. Okay, so ito na. I wanted to switch naman sa leadership. Or maybe, eto, kasi matagal mo nang ginagawa ang I Am Worldwide. If your entire journey, ayan, ito na lang. If your entire journey was reset to zero, sabihin, walang pangalan, no name, no network, no resources, and you had 1 year to earn your first $1 million lang through network marketing. Dollars? Yeah, dollar, first $1 million through network marketing. With everything on the line, what would be your non-negotiable na strategy? Okay. Question ko dito is, do I still have the skills? Yun ang una kong tanong. Kasi, reset, no network, wala lahat. Pero if I do have the skills, it is possible. Na 1 year, I could earn that $1 million. But, if I don't have that set of skills, ibig sabihin mo ng reset is, babalik ako from the beginning, I'm telling you, hindi siya possible. Why? Yan yung akala kasi ng iba na mabilisan. Yan yung akala ng iba na pag ginusto mo, agad-agad. Hindi kasi. There is what we call a process. Yung process na yon doon ka, so kung reset na everything from the beginning, so ibig sabihin, wala akong knowledge ulit, wala akong ulit skills, ibig sabihin, pagdadaanan ko ulit yung, pag may kausap ako, kabado ako, pag may kausap ako, hindi ko alam paano i-closing, pag may kausap ako, hindi ko alam kung ano yung tamang approach.
yun yung tinatawag na process and it takes time to learn Mm-mm. those skills. So, kung 1 year, tas $1 million, tas without skills, malabo. Pero kung halimbawa, nasabihin mo sa akin na 1 year, tapos pesos, without skills, nagawa ko yon. Kasi I've earned my first million in network marketing on my first year. Mm-mm. Oo, nung unang-una. Ngayon naman, yung next is what if I will have the skills, reset lang yung grupo. Parang example, hindi ito mangyayari. I-example lang natin just to answer the question. Umalis ako, tapos lumipat ako na ibang kumpanya, wala akong kasama kahit sino, ako ulit. Ako lang mag-isa. Okay? So kung ganun yung scenario ng klase ng reset, non-negotiables, definitely papagawa ako ng maraming flyers, maraming posters. Ayusin ko yung social media account ko. Automatic walang hiya-hiya yan kahit sinong makausap, kahit sinong makasalubong, kahit sinong makadaupang palad mo, talagang kakausapin mo about the business. Kumbaga, yun ang non-negotiable. Paghahataw ka talaga. Everyday may dala ka talaga na business card na talagang kahit sino na makasalubong mo, kakausapin mo. And you will find people na or an organization na kung saan maraming tao na pwede kang malink, pwede kang ma-expose. So definitely every day ganun ang gagawin ko. Kung start from scratch at ako lang talaga mag-isa pero I have the skills, I'll have my marketing tools prepared, yun yung unang-una, offline and online. Second, aayusin ko yung schedule ko. I will start with where I live, yung church doon, yung dentist doon, yung barangay doon, yung ano pa ba yung mga, yung school doon, yung police station doon, yung hospital doon. Iisa-isahin ko yan. Tatadtarin ko ng flyers, tatadtarin ko ng marketing, kakausapin ko yung mga head. Kung hindi naging okay ang result doon, punta ako next city na malapit, drive lang naman yon. Ganun ulit ang gagawin ko. Next city ulit, next city, until I will find the right people again. So, that will be the start. Ayun, Sir Florence. Hataw kung hataw. I hope nasagot yung tanong ni Mentor, no? Ayan. And ito, yung next question means, I think may pinagdadaanan siya na. Ayan. Para sa leader, naku, mukhang malaki ng grupo nito at marami ng experience din, no? Pero sabi niya, what is one hard truth about network marketing that leaders only learn after losing something important? Hard truth is that you cannot turn back time. You cannot turn back time. Marami kasi, nasa huli kasi ang pagsisisi. So marami na they don't give the best, their very best in that very moment. They don't, kumbaga, ang nangyayari sa kanila is parang laging may bukas, yung gano'n. Na dadating na lang yung time, sasabihin nila is, sayang pala sana. So, hard truth siya for me kasi marami na nare-realize lang nila na they have the potential, they could have done better, and marami yung sayang, okay nun sana tinodo ko. Kaso, hindi ko tinodo Yung mga ganon, marami mga ganong mga tao na nare-realize lang nila yon pag mas nasa worst situation na sila. You can never turn back time. So, type mo ulit now. Yan kasi yung pinaka-importante, yung now. Hindi yung Now. past, hindi yung future. Ano yung ginagawa mo sa present? Ano yung ginagawa mo araw-araw? So pag ma-realize mo kung gaano ka-important ang time, mas magiging madali para sa'yo na i-arrange yung buhay mo. Grabe yan. So, you must do your best, 'di ba? All the time. Meron bang instance, Mens, na parang feeling mo, I know na very, very particular ka na kailangan gawin mo yung best, yung
maging excellent ka, di ba? And all the things, small things or big things, meron pa rin ba sa buhay ni Mentor Peach na parang, sandali, parang hindi ko nagawa yung best ko? Meron ka pang ganun? Oo naman. Oo naman. Oh my gosh. Kwento mo nga, Mens. Teka lang. Ayan, baka may matutunan kami. Ganun ba? Oh, wait Please lang. naman. Meron talaga yun. Hindi naman ako robot, 'di ba? Na naka-program na to be perfect 24/7, 'di ba? So, na-experience ko talaga yun. Yung sinabi ko na yun mismo yung experience ko na sabi ko sa sarili ko, naku, sayang, sana masinipagan ko pa. Ito yung mga panahon ng, siguro sabihin natin, first 3 years ng I Am Worldwide, tsaka yung before pa dun. Oo, yung before pa dun, siguro mga 2 years. Parang ang tingin ko is, sana kung meron lang, actually sinabi ko to dun sa nagtanong, sabi ko, hindi ko to masasagot ng no? Sabi ko sa kanya, pero sasagutin ko. Ano yun, nalimutan ko tuloy. Sabi kong ganon, sana nung mga panahon na yon may nagsabi sa akin na itodo mo pa. Sana may nag-push sa akin. Kasi walang nagpo-push sa akin nung mga panahon na yun. I'm on my own. So, sana meron, pero wala nga. Dapat naman kasi wala naman, di ba, hataw ka na lang. Humahataw naman ako noon. Yun lang. I know I could have done better. I know na ganito, paano ko ba i-explain to? Kung may nakapagsabi lang sa akin na ang... Go, Mentor Peach. Actually, siguro may nagsabi, di ko lang pinakinggan, no? Kasi hindi nakikita tuloy, Hindi kasi ganito, pagka... hello sa mga yep, hello sa mga 24 years old and below dyan, no? Habang mga malalakas pa, at malakas pa rin naman ako, mens, pero alam mo yon, iba yung drive, iba yung katawan mo ng nasa ganung age ka na without any responsibilities, kundi yung self mo lang, yung ganon. So, kumbaga parang, alam ko may ibubuga pa, sana mas nag-focus pa ako sa business. Sana hindi muna ako ganun ka naglakwatsa. May ganung face pala si Mentor Peach. Ganon, di ba? Yun nga, yung time talaga. Yung mga nakikinig, mga mentors, wala kasing makakapagdikta ng gagawin mo sa life mo. Pero talagang kung kaya mong ibigay yung 101% mo talaga, ibigay mo kasi sayang kung hindi. Kasi hindi mo na siya mababalikan talaga. Sayang, oo. Anong tanong, Miss? Ayun. Nasagot naman, Mens. Pero yun nga, oo. Nag-enjoy ba kayo mga mentors? May natututunan ba? Ayan, no? Ang dami nang nakakaiwan ko. Siguro yung iba napapaisip na sila. Yung iba natatawa na lang. Oo. Ayan. At yung mga yep, wag muna kayo lumove life. Hindi, kasi talaga, dadating din yan ng kusa. Tapos kung merong dyan yung mga feeling down, feeling lost, hay nako! Hindi mo na yan mararamdaman pag yumaman ka. Wala na yung feeling lost. Wala nang down. Wala na yan, down na yan. Tanggalin mo na yan, down na yan. Kumbaga yung, di ba, merong pang yung mga era na parang, ayaw mong tamad ka humataw, yung mga ganon. Tanggalin mo na yan, sayang lang sa oras. Pag yumaman ka, di mo yan maiisip. Lahat yan, sasabihin mo, sayang, sana pala mas sinodo ko. Tingnan mo, yun nga yung nangyari sa akin eh. Hinig na kayo. Ayun, make the most out of your time, mga mentors. Ayan. So, Mens, ito, next question na tayo. Ayan. So, what failure, may failure ba, di ba, na na-experience si Mentor Peach? What failure in your journey shaped you more than any achievement? Yung mga, di ba, yung mga material stuff, yung mga goals natin, di ba, na ina-achieve. How did it change the way you now lead people? Okay. Siguro yung pinaka-failure ko, top 4 ako. Bad trip na. Guys, bad trip si Mentor Peach. Ayusin natin. Yung immediate na nasa isip ko agad yung failure.
top 4 ang anyway. Hindi, pero yun yung isa sa ano, pero babalikan ko yung old self ko siguro, no. Hindi ako pang top 4. I'm so sorry. Pero yun yung ano yun yung equivalent ng hataw ko ngayon. So wala akong magagawa dahil lang ganun siya eh. Anyway, so pero hindi to tell you honestly and seriously, yung pagbaba ko sa top, like from top 1 naging top 2, naging top 3, naging top 4, I call that a failure. Kasi I know I could have done better. I know I can be better. I can be more, etc., etc. Pero, ano yung na-learn ko? That's what's more important. Kasi yun yung tinatanong nyo sa akin. Eh. Ano yung natutunan ko? And how did it affect me as a leader? And paano naging mas okay for me yun kesa kung nag-remain ako sa top 1. Na-realize ko is, kung nag-remain ako sa top 1, baka konti lang yung yung learnings ko kasi hindi ako laging mag-iisip ng ways kung paano lalakas. Probably, pagka forever nandun ka lang kasi sa tuktok, hindi ka mag-innovate, hindi ka masyadong mag-iisip ng ways kung papaano kung mas matutulungan yung team mo, yung leaders mo. Well, sa akin lang to kasi baka mamaya sa iba. Pero sa akin, nakita ko siya as a way ni Lord para mas mag-push ako, mas mag-isip ako, mas maging creative ako na kung paano mas pagandahin yung ginagawa ko. And to appreciate, yun ang pinaka-importante sa lahat, to appreciate. Before kasi, from top 1 to top 2, iyak ako yan, sobrang iyak. Hindi ko siya matanggap. Pero, hindi ako natuto from there. So, bumaba ako ulit. From there, hindi pa rin ako natuto. Nung nandun ako sa 4, dun ako natuto. To learn how to appreciate. Sabi ko, buti na lang top 4 pa ako, hindi pa ako top 10. Diba? So, kumbaga, the point is, para bigyan ka ni Lord ng mas magagandang mga bagay, you have to appreciate muna kung ano yung binigay sa'yo ngayon. You have to appreciate kung ano yung meron ka and manage it well para hindi lalong mawala. So, yun yung lesson ko doon. And aside from that, I've learned compassion. Why? Wala akong puso nung top 1 ako. Hataw. Hindi ka umahataw, tamad ka. Ganun. Ganun si Diba? Anong oras ka nagigising? O yan, kasi tanghali ka na gumising. Kaya yan, ang liit ng cheque mo. Ganun. So ngayon, medyo na ako, mas malambing na ako. Though, pag nagaganon ako, malambing din, pero masakit ang mga words ko. So ngayon, I've learned na may mga seasons in life, na intindihan ko na yung meron talagang mga struggles bawat isa at kanya-kanya ng pag-cope up. So, sa madaling salita, failures doesn't make you a failure. It will only make you a failure if you fail to find the lesson behind it. Pero if nalaman mo yung lesson, well, hindi ka nag-fail. Pag-growth ka, pagka ganon. Pag-grow ka ng pag-grow. Ayun, grabe, no? Ang ganda ng sagot ni Mentor Peach, di ba? So, failure is just a stepping stone to success. So, hindi yun yung pagkatao mo. Dadaanan nga lang natin. And sabi nga nila, failure is God's way of making you stronger and capable and ready and more mature for the greater things that you have been praying for. Ayan. So, Mentor Peach, eto may nagtanong. What advice do you wish someone had forced you to follow earlier in your network marketing career? Meron ba? Hirap naman tanong ito. Si Mentor tinatanong yun eh. What advice do you wish someone had forced you? Mentor, ang hirap daw. Follow earlier in your network marketing career? Ano yung paka-translate nga sa Tagalog, Benz? What advice do you wish someone had forced you to follow? O baka meron kang hindi finalo? Masunuri naman ako sa mentor ko. Wala akong hindi, promise.
Sobrang yes mentor ako. Never akong nag-no mentor. Never. Never. Wow. So, wala. Fina-follow ko naman sila lahat. Lahat talaga, as in lahat. Wala, ito yung result. O, diba? Not bad. Oh, wala. Wala akong regrets dyan sa part na yan. Yun. So, yes mentor lang talaga si Mentor Peach. Ayan. Ito ba mag-yes mentor? Si VP at si Press? Hindi ako mag-yes mentor? Ang hirap, di ba? Ayan. So, okay, men. Ito, ayun, alam na natin, yes, mentor. So, hindi natin maka-question doon si Mentor Peach. Means, what separates leaders? Ito sa tingin mo. What separates leaders who last decades in network marketing from those who burn out after their first big success? Na nawala na agad. Okay, paki-type po, vision. Yan. Yan. Kasi lahat ng tao nahihirapan kapag ka nagsisimula. Lahat ng tao may challenges, may struggles, whether nasa top yan, wala yan sa top. Pero, nagmamatter doon yung vision. Ano yung nakikita niya long term kung bakit niya ginagawa yung isang bagay. So, kapag ka ang tao, wala siya nakikita long term, dun sa ginagawa niya, natural, magkukwit at magkukwit siya. Kaya yung iba, tumatagal ng decades na top earner, decades na hindi nagbabago yung result nila, kasi nagets nila yung vision eh. Ngayon, bakit importante na nagets yung vision? Once na nagets mo yung vision, mag-a-align ngayon backwards yung actions. Hindi ka papayag na hindi ka makarating dun sa vision eh. Hindi ka papayag na hindi mo ma-hit yung mga goals mo. Hindi ka papayag na sinimulan mo, hindi mo tatapusin. Pero kapag wala kang vision, wala kang nakikita long term, wala kang nakikita eh. So definitely, pag nahirapan ka, hinto ka. Definitely, pagka nahirapan ka, hanap ka ibang kumpanya or whatsoever. Pero kung may nakikita ka, may vision ka, hindi ka papayag na hindi mo mapuntahan yun. Kasi alam mo na yun yung reality mo eh. Kumbaga yun, dun ka papunta eh, pag tinodo mo. So I think yun talaga siya, yung vision. Yun. Hold on to your vision. Napaka-importante niyan, mga mentors. Thank you so much, Mentor Peach. Ngayon naman, Mentor Peach, kasi dito sa I Am Worldwide in our business, di ba, lagi tayo nag-hit ng mga goals, di ba? Mga results, ganyan, material things. And of course, hindi naman para sa atin lang din yun, para sa taong nasa paligid natin. Ngayon, if income and rank were removed, nawala lahat yan. From the definition of success, how would you measure a leader's true impact or success? From the people that he was able to help and touch lives. So, tingin ko, it doesn't matter how much you earn as long, it matters, but it doesn't matter kung gaano kalaki yung kinita mo pero walang na-inspire sa'yo. Diba? Wala ka natulungan. Parang wala lang din yun. Pero, kung meron kang mga tao na na-touch mo yung lives nila, kahit papano na may nabago kang perspective nila, kahit papano nabago mo yung behavior nila about the business or sa kanila mismo for personal development, I think you are a successful person. Ayun. Grabe, ang ganda. Di ba? Tama naman. I agree. Ang dami nagko-comment, di ba? They agree. So, at the end of the day, it's a people helping business. Kaya nga napakaganda, di ba? Ng ating industriya na kinalalagyan. Specifically, I Am Worldwide. Di ba? Now, Mens, let's talk about pagbibuild ng network. Ayan. Okay, kasi marami nagtatanong eh. May mga questions tayo dito from our mentors. Mentor Peach, paano nyo po na-develop ng dahan-dahan yung leaders ninyo hanggang naging sobrang solid ng bond, loyalty, at yung pagmamahal nila sa iyo? Wow! And ito hanggang sa dumating na yung point na nagle-leverage na po kayo. Ayan. So, paano daw nagawa yun? Years siya. Ito yung kumbaga sinasabi natin na yesterday ba to? Sino yung nagsabi ng speaker? Is it Mentor Ikay or Mentor Shane? Mentor Ikay ata, no? Our capital in this business is not money, but time. So, bago talaga na build
yung ganong klase ng samahan, everyday talaga nakasama. Pero hindi forever, everyday. Pero dumating sa point na once a week na lang, dumating sa point once a month na lang, dumating sa point, tinatawagan ko sila, kailangan nyo ba ako? May ganong point eh. Mm-mm. Nabuo nun yung all-stars kasi lahat sila hindi na nila ako kailangan. May kanya-kanya na sila. Pero bago napunta sa ganong sitwasyon, everyday kasama muna nila ako. Talagang, kumbaga, sa hirap at ginhawa, sa fishball, sa sa mga yung panahon na walang cash, yung mga panahon na as in wala pa lahat ng kahit anong results, hanggang sa unti-unti nagkaka-result, magkakasama pa din. So, time yung kailangan talaga para ma-build mo yung ganun. And maraming resolved. Resolved ha, hindi unresolved. Resolved fights. Mm-mm. Maraming misunderstandings. Bakit ko sinasabi yun? Marami kasing mga tao, they avoid misunderstandings. They avoid to have that kind of conversation na medyo mahirap. But instead, ang gagawin nila, if they don't agree to something, is they just shut up. They just keep quiet. Pero pupunta na pala sa dibdib nila yon for how long na nawawala na pala yung relationship kasi kinikimkim nila just because ayaw nila na magkaroon ng conflict. Pero that alone is already a conflict. So, kailangan ma-learn ng bawat isa to communicate in a way na hindi sasama yung loob pag nag-open up. So, maraming ganon. Maraming ganon. Mm-mm. Pagka dumating na sa point that you and your leader can talk to each other and yung kayo, talagang mag-usap kayo na sasabihin niyo yung points of view ninyo in life pero walang na-offend. Yung pag kinorek mo sila at kinorek ka rin nila at hindi kayo ma-offend sa isa't isa, pag dumating yung time na yun na yung core mo. So, paano matetest yun? Kailangan yung ng konting mga ganon. Yun, agree, 'di ba? Mukhang marami talagang pinagdaanan, no? From what I heard, sa mga kwento, 'di ba, ng ating mga core leaders, ganun kumbaga, katiba yung relationship. And I agree with that mentor Peach, no? You should be willing to give time and really build relationship and communication. Grabe, napaka-importante. You must face hard conversations. I mean, hindi lang dito sa business natin, kahit anong relationship pa yan, di ba? Sa family, sa jowa, sa pinagkautangan. Ayan. Hard conversations. Kasi kung wala nun, it won't bring out the best from each and every one of us. Ayun. So, maraming salamat, Mentor Peach. Ayan. And, Mens, gaano ka-important ang salitang walk the talk sa pag-lead ng leaders? Ayan. Very important siya kasi ang tao sumusunod sa'yo hindi lang dahil sa sinasabi mo, but dahil doon sa nakikita nilang ginagawa mo. Kaya napakahirap magpasunod ng mga leaders kung hindi mo sila nakakasama. Mahirap siya talaga. So, lalo na kung wala kang result. Kaya very important na ikaw mismo ginagawa mo siya. And another thing, kung bakit siya importante is you will learn from it. If you do it repeatedly as well, ikaw mismo, let's say, you stop inviting. Pero sinasabi mo sa grupo mo, mag-invite ka. You stop selling products. Pero sinasabi mo sa grupo mo, don't forget anong tawag dito? Yung market ng pwedeng mag-sales, ng direct selling. So, hindi mo siya mas matuturo ng tama kung ikaw mismo hindi mo ginagawa. Hanggang doon ka lang sa statement na yun mag-invite ka. Pero, pag ikaw mismo ginawa mo, hindi mo na siya kayang gawin kasi hindi mo na ginagawa So ngayon, pag may kumausap sa'yo yung tao na downline mo, dahil tinanong ka, Mens, paano to, bakit ganito yung response sa akin, hindi ka makakasagot. So paano ka magduduplicate kung ikaw hindi mo alam kung paano siya ginagawa? Yun, straight to the point. So, Men's Speech, eto, may nagtanong, why do you think some people stay long in this business? Pero yung iba, nag-quit sila ng early. I think nasagot mo na to kanina. Yeah, oo. But, ito na lang, what have you done to build a strong culture of commitment in your team? Kasi di ba nga, kumbaga, normal talaga na may nawawala, di ba?
Pero may nagsistay at ginagawa ang negosyo. So, ano ang mga bagay na ginawa mo to build a strong culture of commitment? I think kasi nakita din ng core ko what happened to the past people din na mga nirefer ko. I mean, nakita nila how MVP was built. Hindi naman siya yung nag-invite, walang nag-quit na buo. Hindi siya ganun eh. Nakita din nila yung commitment ko sa pag-build even if wala nang nasa paligid. Yun yung related siya doon sa sinabi mo na walk the talk. They've seen kung paano ko i-handle yung moments na nawawala yung mga leaders. They've seen kung paano ko i-handle yung may mga nag-quit and okay lang, move on lang, hanap lang ulit ng bago. Nakita nila kung paano yun eh. So, nakita nila yung commitment ko. That's why, aside from that, I think is, they're very knowledgeable as well. Naintindihan din nila yung vision. Naintindihan din nila yung idea ng I Am Worldwide. Which is, yun yung kailangan na mapaintindi mo. So, I think if you are developing your team right now, you're building your core, two things that you need them to understand is, number one, yung vision, what would happen to them, what's in it for them, kung para mag-continue sila. And number two, they should see results from you. Yun. Ayun. Okay. Thank you so much for that wonderful wonderful answer. Ayan. And I'm sure marami na natuto. Are you learning, mga mentors? Pakitype naman dyan yung mga takeaways nyo. Ayan. Mentor Peach, we know that ikaw ay isang dominanteng leader. Tama. Ayan. Di ba? So, lahat po tayo ay ramdam na ramdam yan at na-experience yan. But how do you balance yung being firm with being compassionate as a mentor? Paano? May panahon, I know you know this, may panahon para maging firm. May panahon para pagka ito ang sinet natin, ito ang gagawin natin, ito yung target natin, may meeting tayo para doon. May panahon din para sa relationship, makipagkaibigan, mag-bonding. So, parehas mo siyang gagamitin. Hindi mo siya pwedeng firm ka lang. Hindi pwede na tapos kung mabait ka, compassionate, hindi pwede. Kailangan parehas mo siyang gagamitin. Kasi may panahon sa bawat reaction at action na kailangan mong gawin. Alright. Balance is the key. Yes. Yan. So, Mens, ito naman, nade-discourage ka pa ba? So, sobrang strong, di ba? Na leader ni Mentor Peach. Kung nade-discourage ka, or may mga times na gano'n, how do you handle discouragement when team members quit or stop performing? Ayun, actually parang yan yung kanina, no? Yung first question, if I get discouraged pa din, as of now, no. I don't get discouraged. Parang ang stupid ko naman kung mag-discourage pa ako at this point in my life and results that I Am Worldwide gave me, di ba? Yung parang lahat na naibigay na sa'yo ni I Am Worldwide, tapos sasabihin mo burnout ka, sasabihin mo down ka, ay may tawag sa'yo noon, no? So, no, hindi ko na yan nafe-feel. Pero nadadown, oo. Kasi halimbawa, yun nga, hindi nagiging okay. Pero yung discourage, yung mafe-feel mo na ayaw mo na, no, never. Burnout, no, never. Hindi talaga. Sa dami ng nakita kong umasenso sa negosyo, ako mismo yung isa doon, wala akong karapatan na ma-feel yun, no? May mali sa pag-uutak yung mga taong nakaka-feel ng ganun. O ungrateful, ang tawag doon, no? Kasi kailangan makita mo yun eh. So ngayon, ano yung tanong, Max? So ngayon, hindi ako nakaka-feel ng ganun. Pero nung mga times na nagsa-start, yung wala pa ako, yung kanina, yung una-una mo pa tinanong, nung wala pa akong knowledge, wala pang natural na merong feeling of discouragement. Pero, dapat mga mentors, by the time na nagkaroon ka ng resulta, by the time na na-experience mong kumita dito, and you have been exposed to the people na nabago ang buhay because of this business, you don't have the right to feel discouraged. Kasi, ano yun? Bakit ka madi-discourage? Nakita ng mata mo, na-feel mo, nakasama mo, ma-discourage ka pa? May mali sa pag-iisip mo pag gano'n. Hanapin mo, baka ungrateful, baka emo ka masyado, di ba? Or, hindi ka naglo-look forward sa pwedeng mangyari sa'yo in the future. Yun, Mens.
Yun. Lumalabas yung di ko kasi nagmamadali sa'yo eh. Oo. Pero totoo yan, di ba? We agree with you, men. So, let's go naman sa reflections. Ayan. Kasi syempre, as we go through our business, di ba, yung mga ganyan, may mga muni-muni moments. Para sa'yo, men, what was the most difficult phase of your career and how did you overcome it? Okay. Difficult phase is always the present. Mhm. Always the present. Why? Kasi 'di ba, normal 'yun. Lahat tayo may struggles at the moment. So pag nalagpasan mo na 'yun, hindi na 'yun difficult kasi alam mo na kung paano 'yun lagpasan. So kung nasa ang moment ka ngayon, 'yan yung most difficult. So again, parang yung sinabi ko kanina, kailangan mo lang hanapin yung solution. Kailangan mo lang hanapin yung tamang timpla kung paano mo gagawin, mag-next level ka na naman. And then meron na naman yon, bago na naman, hindi yun matatapos. So, kung ano yung present mo, yun ang most difficult. Alright, grabe no. Mens, ito, hindi ko alam kung naisip mo na to dati, no? But if you could go back and talk to yourself 8 years ago, what advice would you give to yourself? Pang Miss Universe din. Oo nga. From my, no, parang mga Tony Talks na to, no? Yeah. 8 years. 8 years, 8 years. Tagal naman, 8 years. Anong pwede ko sabihin? Galingan mo pa. Ako, hindi, 8 years. Siguro pwede ko sasabihin ko talaga sa kanya na okay naman, maganda naman yung buhay mo. Nice naman yung buhay. Ang mapapayo ko lang sa kanya, if ever ay ayoko kasi ng mga ganyan tanong kasi hindi naman kasi mangyayari. Kaya, yung, alam mo yon, yung sa katotohanan lang, hindi naman siya mangyayari. So, mas gusto kong advisean yung self ko ngayon. Kasi yung ngayon, may magagawa ako eh. Yung 8 years ago, wala na akong magagawa doon eh. Huwag na natin balikan, in short, mga mentor. Sayaan mo na yun. Hindi, seryoso talaga. Kasi, May point naman. showbiz masyado. Showbiz. Ayan ha, sa susunod mo na yung mga showbiz na questions. Magagawa doon, walang time machine. Alright, so ito na mga men's speech. Punta naman tayo sa motivation. Ayan. When motivation is gone, nangyayari ba yon kay Mentor Peach in the first place, di ba? When motivation is gone and results are slow, what inner foundation do you rely on to keep showing up every day? Ayan. First is my team, kayo, di ba? Team MVP. Paano gagawing ayoko na? Kumbaga yan, sabi ko, yung mga taong nagko-quit, yun yung mga taong walang responsibilidad. Yung mga taong nawawala ng gana, yun yung mga taong walang responsibilidad. Or kung meron man responsibilidad, wala silang respeto dun sa mga taong nagtiwala sa kanila. So, kung tatanungin mo ko kung nawawalan ba ako ng motivation, hindi. Hindi ako nawawalan ng motivation kasi nandyan kayong lahat. Let's say, pero wag naman, Lord, katok tayo na on wood na mawala ang buong MVP, no? Wag naman. Katok po tayo, no? Ito ang daming wood. Oo, no? Ang dami pong wood sa paligid, no? Pero hindi pa rin ako mawawalan ng motivation. Why? Kasi I have a vision. So, naniniwala ako doon at gusto kong mapuntahan yun. So, ayun, meds. Ayun. Thank you so much, Mentor Peach. Vision talaga. Yan. Very, very important. But, Mens, gusto namin malaman ano ba yung mga habits yan, or disciplines na na-build mo early on na that became your anchor during the hardest seasons of the business. Might help. Ano ulit, men? Sorry. Ano po yung mga habits and disciplines na na-build nyo early on through the business that became your anchor during the hardest moments? Okay. So, first, ang kailangan na sobrang i-sharpen talaga is yung the way you think. Talaga. Kumbaga, kapag hindi mo kasi pinalitan kung paano ka mag-isip, hindi mapapalitan yung mga results mo na gets niyo. Kumbaga, marami kasing tao, they listen to trainings, they attend trainings, pero kung hindi ka aware na kailangan may baguhin ka, walang mangyayari. Kumbaga yung philosophy mo,
pag naayos mo yung philosophy mo, mag-a-align yung mga bagay eh. Pero kung yung mindset mo, yung thinking mo, mali, hindi ka makaka-create ng habit at ng discipline. Kasi di ba ang question mo is, ano yung mga habits and discipline? Before ko kasi sabihin yon, marami kasing tao, alam naman nila, basic yan eh. Alam naman yung hataw, ganito, everyday, ganito, ganyan. Given siya, pero bakit hindi pa rin lahat nagagawa? Kasi there's something wrong with the way they think. Yung philosophy, ano yung takbo ng isip? Yun nga, pag na-down ka, ano yung wiring ng mind mo pag na-down ka? Magmumukmo ka ba o hahanap ka ng solusyon? Kapag ka hindi maganda yung nangyayari, ano yung wiring ng mind mo? Mag-i-emo ka ba or kikilos ka? So, more of the mind yung nagkokontrol eh. More than, before you build the discipline and the habits, you have to train your mind to learn kung ano yung mga kailangan niyang baguhin para maka-develop na magandang habits and discipline. And lahat kasi nagsistart, everything begins sa mind eh. Kapag hindi mo na-train yung mind mo na maging kakampi mo, hindi mag-workout. Kahit na may habit ka, kahit na masipag ka. Maraming mga tao ako actually kakilala na medyo, iba mas masipag pa sa akin. Pero parang walang nangyayari sa life nila. You know why? Kasi nga, mali yung tumatakbo sa isip. Mali yung programming ng isip nila. So, yun, I think, yung kailangan mong investan pag nagsisimula ka. So, paano ngayon, mens, marirewire yan? Ano yung mga philosophy na kailangan namin maintindihan? Ano yung mga kailangan namin na mabago sa mindset namin? So, attend trainings, kasi dun yun mauunti-unti eh. Kasi from what you know ever since na pinanganak ka, mapapalitan yung mga principles about business, about network marketing. And aside from attending trainings, you have to read books. Read books, pero hindi naman yung di ka na humataw, read ka na lang ng read ng books. And then you have to apply it. So, let me recommend some of the books na nakahelp sa akin when I was starting. Think and Grow Rich, Napoleon Hill, Don't Sweat the Small Stuff. I forgot the author, pero sikat yun. I-search nyo na lang. The Power of Now. I forgot din the author. Ano pa yung John Maxwell books. Basic yan, yung mga John Maxwell books. I remember, wala pa akong pera at that time. I don't have the money to buy the book of John Maxwell. Beside our office, merong National Bookstore. I go there, binubuksan ko yung libro, doon ako nagbabasa. So, nagkaroon ako ng budget pambili. It's a 700 peso book. Pinili ko, ang unang-unang binili ko noon is Developing the People Around You. So, bakit yun yung una kong pinili na book? Kasi if you develop the people around you, automatic you learn how to develop yourself as well. So, yun yung kailangan mo mahanap na mga kailangan mong i-improve. Kasi pag naging tama yung concept, yung thinking mo, magiging tama yung actions mo. So, aside from that, ano pa ba yung mga book nila Miles Monroe, napakagaganda din. The Power of Your Potential. Pero yun, doon ka muna mag-basic ka muna. Kung di mo nga alam yung ESBI, mag-ESBI ka muna. Robert Kiyosaki, Law of Leverage, big help din. Yung books nila Press, nila VP, big help din. So ako yun, doon ako nag-start. Yun ang naging pinaka-foundation ko kasi back then hindi pa ma-YouTube and hindi pa ma-online, 'di ba? Secrets of the Millionaire Mind. Yes, isa din 'yan. You have to invest again your time. Kesa nagbo-browse ka ng kung ano-ano sa Facebook, naka 1 hour ka na, hindi mo napapansin. I don't know if you could remember 3 years ago, 4 years ago, ang regalo ko lagi is always books sa core ko. Ewan ko, binabasa nyo. Pero books ang nireregalo ko. Kasi pagka naayos ang mind, automatic ang actions. So, ayun, Miss. Yon, grabe no. If you want to change your life, change the way you think. So yan, Mens ha, save nyo na yung mga nabanggit na mentor pitch na mga books na makakatulong. And I remember, Mens, ang binigay mo yata din sa amin noon is Secrets of the Millionaire Mind. Ayun, nasa akin yarn. Ayan. So, chain reaction lang talaga. What you think, you become. Ayun. Mens, syempre, eto na, no? Last question na to. Ayan. Think big ni Donald Trump.
Isa pa Think yan. big. Ayan. Ilista nyo yan, mga mentors. So, habang sinasabi yan ni Mentor Peach, naglista na rin ako. Pwede kong isend sa inyo later on. Ayan. Mentor Peach, eto na. In the next 3 to 5 years, this would probably be the last question or baka may message ka na rin po sa buong MVP. In the next 3 to 5 years, ano ang powerful vision na nakikita ni Mentor Peach para sa MVP at sa IM Worldwide, lalo na sa expansion, growth ng leaders at impact natin sa buong industry? Nako, syempre, di ba, if you know the video, yung meron tayong declaration na ganyan and lahat na nung binanggit doon is nagkatotoo na. That was 8 years ago. So, definitely, yun din yung start ng definitely yung team MVP. Talagang hindi yan mawawala sa one of the biggest teams in IAM Worldwide. And sa expansion, ginagawa naman na natin ngayon, unti-unti is nag-IBP tayo everywhere, may mga schedules tayo. And alam mo, ganito, kasimple, champions, humataw ka o hindi may hahataw. Tumodo ka o hindi may totodo. Malungkot ka o maging masaya ka, may mga ibang tao talaga na bubulusok, magiging successful, lalabas yung mga potensyal, lalabas ang mga sports car, mga house and lot, meron mabubunot na iba't ibang leaders sa iba't ibang lugar. Mangyayari yun eh. Pero the question lang is kung sa'yo mapupunta o sa ibang tao. Kasi nangyayari siya. Kung mapapansin mo, sa buong mundo, sa industry ng network marketing, sa IAM Worldwide, may down na moment yung mga ibang tao, pero may mga high. 'Di ba? Merong, kumbaga, hindi siya na zero na lahat down eh. Walang ganon. So, ibig sabihin, nandun sa tao na hinahataw. So, champions, itodo mo ngayon. Kasi 3 to 5 years from now, makikita mo may mga bagong car achievers. 3 to 5 years from now, makikita mo may mga bagong house and lot achievers. Makikita mo yun. There's no doubt about it. Maraming mga tao yung mas aasenso pa, mas magkakaroon ng time and financial freedom. And, masasabi mo na ikaw yon kung hahataw ka ngayon. Iyon lang naman yun eh. Ikaw ang magde-decide. Basta kami, yung team natin, ang core ng Team MVP na nagpapakasalamat ako na nandyan lagi to support yung mga activities. Yung core ng Team MVP, ang Team MVP very committed to the success of the team, not only to the success of one another, but for the whole team. And ngayon, di ba, nag-combine pa kami ng Team Blast kasi we want the best for everyone. Kaya sumabay ka. Kasi malabong hindi maging successful yung mga taong sumasabay. So, ayun lang, Mentor Florence. Thank you so much. Ayun, thank you so much, Mentor Peach. Grabe sa iyong time and wisdom. Kaya pakitype dyan sa ating chat box, sasabay ako. Yan. Ayan, maraming salamat sa inspiration and wisdom, Mentor Peach. At naway talagang mas marami pa tayong matulungan, mas lumaki pa ang team, at mas marami pang goals ang mahit this year. Ayan. Yan, pasalamatan natin si Mentor Peach. And of course, our core mentors, this January, by the way, will be full of learnings and wisdom from